akong pakialam kung sino ka! Basta gutom ako at gusto kong kumain! Hindi mo alam kung gaano ako natakot nang makita siyang hinang-hina tapos ayaw niyang kumain. Kung nakinig lang ako sa iyo dati pa, sana hindi na naghirap ng ganun katagal yung anak ko eh. Duwag ka kasi, kaya ayaw mo magpakita. Hindi mo yun makikita hanggat may ilaw sa paligid nyo! Ba't hindi mo patayin yung mga ilaw nyo? Bago ako magsalaysay nitong aking kwento, nais ko munang magpasalamat sa buong team ng channel na ito. Lalong-lalo na sa inyo Miss Clar at Sir Jay. Isang karangalan ang mapabilang sa inyo itong iilan sa mga karanasan ko bilang punong babaylan. Opo, sa panahon ngayon, sa lugar ng Kabihasnan, may isa pang katulad ko na babaylan. Surwano ang tawag nila sa akin sa lugar namin. At sa Tagalog naman ay madalas akong tinatawag na albularyo. Pero ang gawain ko, gawain ng isang babaylan. Alam kong maraming nagtatanong kung ano nga ba talaga ang buhay ng isang babaylan. Kung ano ba talaga ang kaya nilang gawin para lang makatulong sa mga taong nangangailangan. Kasalukuyan nga po pala akong nakatira sa Pasig, Sara, Iloilo. At upang lubos na maunawaan ng lahat, sisimulan ko na po ito. Ako nga po pala si Buboy Alacto. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Buboy, hindi ganyan, mali yan. Kapag ganyan kasi ang paghawak mo sa sukdap ng kawayan, masusugatan ka niyan, o hindi kaya mabibiyak yung sukdap. Kaya ang gawin mo, ganito, Parang ganito po, uwaw mente. Yan, ganyan. Tapos ipasok mo na dito, at itulak mo yung bahaging ito para mahigpitan. Tapos, yan. Ganyan gumawa ng pugaran na manok. Ay, ang galing naman po. Yan! Marunong ka na. Pero, Buboy, bukas mo na ituloy yan. Maghapunan na tayo at matulog na. Akin na yan. Ako na magtatago niyan. O sige po, uwaw. Teka. Parang may kakaibang nangyayari Noong panahon namin kaming mga ipinanganak sa henerasyon ng baby boomers. Uwaw ang tawag naming mga Ilonggo sa lolo at iyay naman sa lola. Bata pa ako noon pero lagi na akong curious sa mga kilos ni Uwaw. Kapag may nararamdaman siyang parang hindi maganda, agad niyang kinukuha ang basto niya para maghanda. Bakit po, uwaw? Nangyayari po bang hindi maganda? Papunta si Lydia dito, Buboy. Delikado ang sitwasyon niya at kailangan na natin salubungin. Halika, magbulsa ka ng luya para hindi ka mabate. Po? Ba't po pupunta dito si Lydia? Gabing-gabi na po Ginawa ko na lang ang gusto niya noon. Kinuha ko na lang ang sombrero niyang malapad na nakasabit sa dingding at nilagay yon sa ulo ko. Agad kaming lumabas noon at sa malayo pa lang ay naririnig ko na ang boses ng pinsan kong si Lydia. Wow, Mente! Wow! Tulungan niyo po ako! Hinahabol po ako ng aswang! Tulungan niyo po ako! Wow! Wow! Boses po ni Nene Lydia yun Hinahabol daw po siya ng aswang! Lydia po! Nandito kami! Bilisan mo at sinasalubong ka namin! Wow, Mente! Nasa likod ko po siya! Tulungan niyo po ako! Bitawan mo ako, aswang! Wow! Tulong po! Hala! Si Nene po! Nadapa po! Baka po masaktan siya ng aswang! Nako naman! Hoy, aswang! Subukan mo talaga saktan niya apo ko at papatayin talaga kita! Bitawan mo yan! Nagugutom ako! Nagugutom ako! Wow! Yung kamay niya po! Nasa paa ko po! Tulong! Nene Lydia! Halika dito! Abutin mo yung kamay ko! Lolo Mente! Hinihila niya si Lydia!
Gamit ang baston niya noon ay hinampas ni Uaumente ang aswang. Namilipit ito sa sakit at nabitawan nito ang pinsan ko. Agad kong nahila si Nene Lydia palayo sa aswang na yon at si Uaumente na ang humarap dito. Hindi ko masyadong nakita ang aktwal na itsura ng aswang noon, maliban sa bulto niyang napakabagsik tingnan. Gamit lamang ang baston ay buong tapang siyang hinarap ng uwaw namin. Malakas rin ang aswang na yon at talagang pumapatol ito kay Uaumente. Pero kapag natamaan ito ng baston ay nasasaktan ito. Lumuhod ka, aswang! Luhod! Apo ko pa talaga yung pinagdiskitahan mo? Eh siguro naman kilala mo ako, di ba? Wala akong pakialam kung sino ka! Basta gutom ako at gusto kong kumain! Ano ba klaseng baston yan? Ang baston na ito ang gagamitin ko para patayin ka! Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa apo ko! Ito bang sa'yo! Aray! Masakit! Tama na! Tama na! Anong tama na? Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo sa apo ko! Kaya ito ba sa'yo? Yakap-yakap ko lang noon ang pinsan kong nanginginig sa takot. Maririnig ko ng malinaw ang mga nangyayari, pero hindi ko makita. Pumapatol ang aswang sa uwaw namin, pero kalaunan ay natalo rin niya ito at hindi nagtagal. Nakita ko na lang ang bulto ng uwaw namin na ginagapos ang aswang gamit ang dala niyang panaling gawa sa abaka. Alam kong gawa sa abaka ang panaling yon kahit madilim, dahil siya mismo ang may gawa nun. At nang maitali niya ito, agad niya itong pinasan. Bitawan mo ako! Ano gagawin mo sa akin? Dadalhin kita sa bahay dahil gusto kitang makilalang hinayubak ka at kung sino ka mang aswang na pinagtangkaan ng buhay ng pamilya ko. Grabe, ang bigat mong peste ka. Ibaba mo ako! Hindi ako magpapakilala sa'yo! Wala ka na magagawa natali na kita sige lang, subukan mo lang makawala dyan. Anak mo! Bakit sobrang higpit nito? Bakit sobrang hirap ako wala? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Panalo ka ngayong babaylan ka at yari ka sa akin kapag nakawala na ako! Alam ko. Kaya nga sinigurado ko na hindi ka makakawala Lahat ng bagay na gagamitin ko sa'yo, espiritual. Mga apo, halina kayo. Doon tayo sa bahay. Buboy, alalayan mo muna si Lydia ha. Alam kong kabado pa yan. Opo, Uwaw. Ne, tara na. Uwi na tayo sa bahay ni Uaumente. Talagang umuwi kami noon sa bahay ni Uwaw. Hindi naman talaga ako doon nakatira. Sadyang mahilig lang talaga akong mamalagi sa bahay ng uwaw namin. Mahilig kasi siyang magkwento ng mga aktibidad na ginagawa niya na talagang agaw pansin para sa akin. Madalas kasing nagkukwento siya tungkol sa aswang. At isa nga ang aswang na pinapasan niya noon ang kinukwento niya sa akin. Ang sabi pa nga niya ang aswang na yon ay nagpapanggap raw na unan niya. At nang humiga siya, bigla raw tumiklop ang unan. At doon niya napagtanto na ang unan ang dahilan ng pagkulo ng langis niya. Totoong nararamdaman ng babaylan ng masamang enerhiya sa paligid. Pero hindi niya matutukoy kung nasaan ito banda. Pagkarating naman namin sa bahay, binaba niya ang aswang pabagsak sa lupa na para bang kahoy lang na panggatong. Kami naman ng pinsan ko ay pumasok na sa loob ng bahay. At dahil nga nakasindi ang lampara, doon ko nakita ang sitwasyon niya. Hala, Nene Lydia. Ulit yung short mo sa likod Kasi naman, hinawakan ako ng aswang sa short Tapos sinila niya ako. Marupok kasi yung short ko dahil nga luma na kaya napunit. Pati nga yung tsinelas ko, napigtas. Kawawa naman ako, no? Oo nga hiram ka na lang ng short ni Uwaw. Teka. Nene, nagbuhos ka ba? Parang iba kasi yung amoy mo Kasi nga nasa kasilyas ako nung inatake ako ng aswang. Ayaw kasi ako samahan ni Totoro ni Kaya pumunta na lang ako sa kasilyas mag-isa. Kusumbong ko nga yun kay Uwaw Sa mga hindi po nakakaintindi kung ano ang kasilyas, ito po ay CR nung panahon namin. Yung gano'n nila Lydia malayo sa bahay nila.
At mahirap talaga ang sitwasyon kapag sa gabi ka makakaramdam ng pagbabawas. Pumasok nga muna ang uwaw namin noon habang ang aswang ay nasa labas. Inusisa niya ang pinsan ko kung bakit ito nasa labas. At nagpaliwanag naman si Nene Lydia sa kung ano ang sinabi niya sa akin. Ay, nako naman, Lydia. Ano ba naman yung kapatid mo? Alam niyang gabi bakit hindi ka sinamahan? Ewan ko nga po dun. Walang pakialam sa akin eh. At saka, bakit siya lang ba yung kinausap mo? Anong ginagawa ng iba mong kapatid? Nag-aaway po kasi si Nene Emma at saka si Nonoy Pinoy. Tapos kumuha po ng pamalo si Toto Lusing kasi papaluin po sila. Si Toto Norbing naman po kumakain. Tuba nga po yung ulam eh. Si Nene Puring naman nagbabantay kay Ikoy. Tapos si Nene Merling po inaawat yung dalawa. Pero imbis na maawat niya, natatamaan siya ng suntok ni Pinoy eh. Ayun po, umiiyak siya. Abay, Diyos mio naman, oo. Yung nanay at tatay mo, anong ginagawa nun? Si Juanel, anong ginagawa? Si tatay po nandun po sa pagilingan ng palay eh. Nililigpit po yung laya niyang ginagawa. Si nanay naman po naguhugas ng kamote at luya niya kasi ititinda niya daw po bukas. Tinutulungan lang po siya ni Toto Juanel. Kaya nga po wala akong makasama at si Toto Ronnie lang. Pero ayaw naman po niya. Pagalitan mo nga po siya, uwaw. Sus, Ginoo, inutusan pa nga ako. Oo siya, sige. Magugas ka na doon. Nangangamoy ka na eh. Tapos, bubaya po. Kumuha ka na lang ng short ko tapos ipasuot mo sa kanya. Talian niyo para hindi mahulog. O sige po. Pero hindi po ba makakatakas yung aswang kasi iniwan niyo lang siya sa labas? Huwag ka magalala. Espiritual ang ginamit ko sa kanya, apo. Kaya talagang hindi siya makakawala doon. At saka isa pa, nakadantay sa kanya yung tungkod ko. At hindi magtatagal. Babalik din sa pagiging tao kapag hindi niya nakaya yung hirap. At saka, o nga pala, Lydia. Uminom ka pala ng tubig ngayon na. Daan-daan lang ha. Buboy, bigyan mo siya ng tubig. Aasikasuhin ko lang tong aswang na ito. Talagang nakakatakot ang aswang. Pero iba ang uwaw namin. Aswang ang takot sa kanya. At dinig na dinig ko ang pagpalag nito sa labas. Binalikan pa nga ito ni Uwaw Mente noon at maririnig kong binabanatan niya ito ulit para makilala lang. Ako naman kahit takot, inasikaso ko pa rin ang pinsan ko. Naaawa kasi ako sa kanya dahil sa napagdaanan niya. May konti pa siyang sugat sa binte dulot ng kuko ng aswang at ilang gasgas doon dahil sa pagkakadapa. Sinamahan ko siya sa tarog na nasa likod banda ng bahay lang ni Uwaw Mente at hinayaan siyang maglinis ng sarili. Bumalik na nga kami sa loob ng bahay at nang matapos na siya, habang nagbibihis naman siya ay narinig naman namin ang usapan ng aswang at ni Uwaw sa labas. Nakilala niya ang aswang na yon na ang matandang si Jopay pala. Paulit-ulit pa itong nagmamakaawa kay Uwaw. Pero si Uwaw kasi noon, hindi na naaawa talaga kapag kadugo niya ang unang napapahamak. Wow, siya po pala yung aswang? Paano po nangyari na naging ganun siya? Nakakatakot po talaga siya kanina eh. May ginagawa po kasi si nanay kanina, eh. Abay, kahit na. Kesa naman sa mangyari ulit yung nangyari sa'yo kanina. Paano kung hindi ka na nakaligtas? Ano? At saka sandali nga pala. Baka hinahanap ka na naman ngayon sa inyo. Hali kayo, puntahan natin sila doon sa bahay nyo. Paano na po tong aswang na tulo? Hindi yan makakawala dyan. Kahit tulungan pa siya ng kapwa niya aswang, wala siyang laban dyan sa tali tsaka tungkod na ginamit ko sa kanya. Pumunta nga kami nun sa bahay nila Lydia. Pagdating namin roon, si Nene Puring lang na nagbabantay kay Ikoy ang nadatna namin. At ayon kay Nene Puring, hinahanap raw nila si Nene Lydia. Oo nga pala, para mas malinaw sa lahat ng mga Tagalog dyan. Ang Nene, Inday, Toto at Nonoy, ibig sabihin yan ay ate at kuya. Pero minsan ginagamit rin ang mga ito bilang palayaw sa mga anak. Mas matanda kasi sa akin si Nene Lydia, kaya Nene ang tawag ko sa kanya.
Alam kong naiintindihan ito ng mga nakikinig dyan ng mga taga Iloilo. At maya-maya naman nun, dumating si Toto Wanel. At nang makita kami ay agad na tinawag ang kanilang tatay at sinabing kasama namin si Lydia. Kaya bumalik ang mga ito at katulad sa inaasahan, nanermon agad sa kanila si Uwaw Mente. Ano ka ba naman, Isoy? Kapag madilim na, suriin niyo yung mga anak ninyo. Muntik ka na mabawasan na isa, oh. At ikaw naman, Ronnie. Ano ka ba naman, apo? Sabi ni Lydia, nagpapasama siya sa'yo dahil nagre-reklamo sa tiyan niya. Hindi mo raw sinamahan. Bakit naman ganyan, apo? Alam mo namang gabi na at malayo yung kasilyas niyo dito. Iba kasi talaga ang buhay namin sa bundok noon. Sa panahon ngayon talagang mahirap unawain kung bakit malayo ang kasilyas sa bahay, di tulad ng iba. Sa panahon kasi na yon, basta may gubat na sa tabi ng bahay at may maliit na sapa, pwede na yung gawing kasilyas. At sa sitwasyon ng lugar noon, ang kasilyas nila Lydia ay daan din papunta sa bahay ni Uwaw Mente. Balik kasilyas ang sa ibaba at sa bandang itaas nito ang daan. Sadyang alam lang ni Lydia noon kung saan siya tatakbo, kaya pinili niyang tumakbo papunta sa bahay ng uwaw namin. Kita mo yung kapatid mo, ni. Ang dami nila pero grabe, no? Nakakabingi yung katahimikan nila tuwing pinapagalitan sila ni Uwaw Mente. Buti nga sa kanila. Mga wala kasing pakialam Puro kasi away ang si Nene Emang at Nonoy Pinoy. Kawawa lagi si Nene Merling at Toto Lusing sa kanila. Hindi ko nga talaga maintindihan yung mga yan kung bakit sila nag-aaway Ay naku. Ganun din naman kami magkakapatid Madalas magulo rin kami. Oo nga no. Pansin ko rin yun Siguro ganun talaga kapag marami kayong magkakapatid no? Oo, sobra saya palagi. Tulad rin kasi niya ay marami rin akong kapatid. May mga nag-aaway rin at mahirap awatin. Halos lahat ng anak noon ni Uwaw Mente may malalaking pamilya. Kaya sa mga apo lang noon, higit 30 kami sa hanay niya. Marami rin kasi siyang mga anak. Dahil ganun talaga sa bundok, madali lang magparami ng angkan. Kinabukasan naman noon, pinakawalan ni Uwaw Mente ang aswang na yon. Nung una hindi ko maintindihan ang ginawa niya. Dahil para sa akin noon, mas maigi na lang talaga na patayin ito para hindi na makapambiktima pa. Pero pagkalipas ng 3 araw, nabalitaan na lang namin na patay na ang aswang na yon. Hala, Uwaw. Patay na daw po si Iyay Jopay. Ano po nangyari? May ginawa ka po ba sa kanya? Nagbaon kasi ako ng itlog sa ilalim ng bahay niya, apo. Kaya ayun, siguro sumabog na yung itlog na yon. Mga ganun nila lang kasi, hindi na dapat binubuhay yun. Wala rin naman siya konsensya, bakit ko pa bubuhayin yun, hindi ba? Muntik niya nasaktan yung pinsan mo, kaya wala nang rason para maawa ako. Ang galing niyo po talaga, Uwaw. Dati, tumalo kayo naman babarang. Tapos sumunod yung kapre na gusto mong kunin yung maganda pasyente nyo. Tapos ngayon, aswang naman. Ang galing naman po talaga. Paano po ba maging ganyan? Ang totoo niya na po, hindi ko ito magagawa na mag-isa. Dahil ito sa tulong ng uwaw at aking gabay, marami silang umaalalay sa akin para matalo ko ang mga nilalang ng dilim. Po, hindi ko po maintindihan, Uwaw. Bata ka pa kasi. Hindi mo ba maunawaan yung mga bagay na ito? Yun na nga po Tapos minsan, sumasayaw ka sa baga pero wala kang baso sa paa. Ang hirap-hirap po talaga intindihin kung paano nangyari yun, Uwaw kapag umaapak ka ba sa baga, hindi yung pinapainit ng mga gabay mo para hindi ka masaktan? Sandaling natawa ang uwaw ko at ginulo ang buhok ko dahil sa tanong na yon. Nagpaliwanag naman siya sa akin at ang sabi pa nga niya, meron daw talagang dating babaylan na sumasapi sa kanya at ginagawa ang pagsayaw sa baga. Kapag raw sumapi sa kanya ang espiritu ng babaylan na yon, kung ano ang kaya nito gawin, ganun din ang kayang gawin ng katawan niya. Alam ko para sa ating mga hindi nakakaunawa ng mga lihim na karunungan,
Parang napaka-imposible ng bagay na yon. Pero totoo yon. Grabe, Buboy. Ang daming tao sa balon ni Uwawmente, oh. Oo nga, Nene eh. Ang dami talaga nagtitiwala kay Uwaw, no? Ang swerte talaga natin dahil apo tayo na manggagamot. Talaga. Tapos magaling pa siyang manggamot. Siguro hanggang dito na lang ang kwentong maibabahagi ko tungkol sa uwaw ko noon. Kapag kasi isasalaysay ko lahat ng ginawa niya noon, napakarami talaga. Dahil hindi lang kasi aswang ang hinarap niya, kundi marami pa. May mga hindi pa nakikita. May mga mambabarang, mangkukulam, mga nabiktima ng sinda sa langit, at mga nabiktima rin ng mga aswang. Isinalaysay ko lang dito ang pinagmulan ko bago ako naging babaylan. Dahil lumipas ang panahon, wala na si Uwawmente noon nung nagbinata na ako. Marami pa akong pinagdaanan talaga bago ako naging babaylan. Mga pinagdaanan na masasabi kong parang malayo sa ideya na ako ang mapipili ni Uwaw para hahalili sa kanya. Sa totoo nga lang, nakarating pa talaga ako sa Korea. Nakapag-ipon pa nga ako at nang umuwi ako, nakapag-asawa pa muna ako at nagkaanak ng isang lalaki. Langga, sa tingin mo okay lang si Tio Isoy? Sabi kasi ni Nene Lydia, umalis siya kila Nonoy Pinoy kasi marami daw tamawo doon. Tapos lumipat siya kila Toto Wanel. At hindi naman siya nagtagal ron kasi marami din daw tamawo. Tapos ngayon, nandun siya kina Nene Lydia. Ang sabi naman ni Nene Lydia, ganun din daw. May mga tamawo din daw doon. Sa tingin mo ba, dala lang yun ang katandaan niya? Sa palagay ko, Langga, may salaguron na rin yan si Tio Isoy. Kagaya nun nangyari kay Tia Ellen, may mga nakikita raw siyang mga kakaiba nila lang. Sa pagkakaintindi ko dyan, pinili sila ni Uwawmente at yung mga gabay niya para humalili sa tungkulin niya. Kaso, ayaw naman nila eh. Pero sana, tanggapin ni Tio Isoy. Sa tingin ko naman kasi ang hirap ng ganun eh. Hindi ba saksi ka rin naman sa mga ginagawa dati ng uwaw mo? Oo, ang sabi pa nga niya bukod daw sa gabay na meron siya, nandyan din daw yung uwaw niyang umaalalay sa kanya. Ibig sabihin, bago lisanin ng kaluluwa ng babae lang namatay yung mundo, kailangan makahanap muna siya ng hahalili sa kanya? Sa tingin ko yung kaluluwa ng tao, yun talaga yung lumilisan kapag namamatay. Pero yung espiritu, ewan ko. Hindi ko pa kabisado kung paano yung kalakaran yan eh. Pero sa mga katulad ni Uwawmente na isang babaylan, may tungkulin pa raw kaya nananatili muna sa paligid yung mga kadugo niya. Alam mo Langga, daming kwento tungkol sa mga ganyang bagay eh. At tayong mga buhay pa, ano bang alam natin, di ba? Kung sa bagay Langga, medyo nakaka-intriga lang kasing alamin eh. Maging ako, tanong ko rin talaga yun noon. Ano nga ba ang pinagkaiba ng kaluluwa ng espiritu ng tao? At sa lagay ni Tio Isoy noon, ang pagkakaintindi ko talaga sa nangyayari sa kanya ay nilalapitan siya ng kanyang ama. Siguro nakikita ni Uwawmente na isa siya sa nababagay sa ganong tungkulin. Lalo na't napakabuti niyang tao. Mapaama man yan sa mga anak niya, mapalolo sa mga apo niya, at mapatiyuhin sa mga pamangkin niya. Pero si Tio Isoy noon, talagang matanda na. Bingi na rin siya at mahirap na rin daw kausapin ayon sa mga anak niya. Ang totoo pa nga niyan, si Tio Isoy ang eksperto sa pangtradisyonal na gamot, pamahiin at mga kwentong kababalaghan sa lupa. Siya yung madalas na nakakaipon ng mga kwentong aswang. Pero sinong mag-aakala na sa kabila ng kaalaman na meron siya, tumanggi pa rin talaga siya. Siguro dahil sa rason na matanda na talaga siya. Pero isang gabi, taong 2019, nagising akong napakataas ng lagnat ng asawa ko. Langga? Langga? Diyos ko, ba't ang init mo? Ano nangyari sa'yo? Lalagnat ka ba? Langga? Carl, anak, halika nga dito. Pakibantayan nga muna yung mama mo. Kukuha lang akong panggamot sa kanya. Ang taas kasi ng lagnat niya eh. Ginawa ko ang lahat noon para maalis ang lagnat niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi talaga ito humuhupa.
Lumalala pa nga siya at umabot pa sa punto na halos maglantang gulay na lang siya sa sobrang pagsusuka niya. Ano ba nangyayari sa akin, Langga? Ngayon lang ako nagkasakit ng ganito Parang hinihigo palabas ng katawan ko yung lakas ko. Sobrang sakit talaga ng ulo ko, Langga. Diyos ko, ang dami ko na nagawa Pinainom na nga kita ng gamot pero ba't hindi ka pa rin gumagaling? Ano bang gagawin ko? Teka sandali. Tatawagin ko si Rico. Anak, dito ka lang muna Bantayin mo yung mama mo. Tatawagin ko lang yung tito Rico mo. Si Rico ang kapatid kong pinakamalapit sa akin. Nasa iisang barangay lang kami noon. Yung lugar kasi ni Uwaumente noon, talagang sa bundok pa. Nasa pagitan ito ng Tadi at Juanesa, Sara, Iloilo. Yung lugar kasi ni Uwaw noon, tinatawag na Sitio Bayan. At ang kinaroroonan naman namin ng pamilyang binuo ko, ito na yung Barangay Pasig. Ang tulong na ginawa ng kapatid ko noon, humingi siya ng 1 taong libing na suka sa pinsan naming si Nene Lydia para ihaplas sa asawa ko. Pero hindi pa rin gumaling si Mean. Kaya nagpasya na lang akong lumapit sa pinakahuling babaylan sa henerasyon ni Uwaumente. At siya si Tio Rohel na nanggaling pa sa Barangay Ardemil. Nakausapin ko siya. Hindi siya nagdalawang isip noon na sumama sa akin at sinuri ang asawa ko pagdating. Matindi ito, Buboy. Hindi biro itong dinaramdam na asawa mo. Bakit ho? Ano po ba talaga nangyari sa asawa ko? Wala na po ba ibang paraan, Tio? Masyadong malakas ito, Buboy. Hindi ko ito kakayanin dahil wala sa akin yung desisyon. Kung ganun, kanino ho? Ano po ba dapat kong gawin? Teka sandali, si Uwaw po ba? Bakit? Kaya mo ba? Kung yun lang po yung tanging paraan para mapagaling ang asawa ko, tatanggapin ko po yung obligasyon. Handa akong malili sa pagiging manggagamot niya. Basta tulungan niya lang yung asawa ko. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Buboy? Pag-isipan mo maigi to. Ayoko mawala sa akin yung asawa ko, Tio. At saka isa pa, magiging bayani din naman ako kapag naging babaylan ako, di ba? Kung yun lang talagang kailangan kong gawin, gagawin ko talaga ang lahat. Basta mapagaling niya lang yung asawa ko. Dahil sa pagsang-ayon ko ay bigla na lang nun sumigla ang asawa ko. Napahagulhol ako ng iyak dahil kitang-kita ko kung gaano ito katotoo. Halos hindi nga ako makapaniwala noon sa bilis ng kanyang paggaling. At sa sobrang saya ay niyakap ko na lang siya ng sobrang higpit. Diyos ko, Langga. Naku, sigla mo na ulit Ano, may masakit ba sa'yo? Masama pa rin ba pakiramdam mo? Wala na, Langga. Hindi na masama yung pakiramdam ko. Bumalik na talaga yung lakas ko. Ibig sabihin ba niyan, epektibo talaga yung manggagamot na kinuha mo? Kasi Langga, si Uwaumente yung gumamot sa'yo. Sabi ko sa kanya, paggalingin ka niya. At ang kapalit nun, aakuin ko na yung tungkulin na ipapamana niya sa akin. Kaya yan na maayos ka ngayon. Yun lang naman kasi mahalaga sa akin Yung masigla ka tsaka wala ka iniindan sakit. Kasi Langga, ang sakit-sakit na makita kitang ganun Hindi ko talaga kaya. Kaya para lang gumaling ka, nagbitaw ako ng pangako kay Uwaumente. Sabi ko basta gumaling ka, ako na ihalili sa kanya. Pero Langga, hindi biro ang obligasyon na yan. Marami kang isasakripisyo dyan. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Dahil nangako na ako, Langga, kailangan ko nang harapin yun. Tsaka huwag kang maglala, magiging maayos naman din yung lahat Tsaka mas maigi na rin yun para maprotektahan ko kayo laban sa masasamang nilalang na yan. Tumulo lang din ang luha niya noon. Naiintindihan ko ang pag-aalala niya. Dahil tama nga naman siya, marami akong bagay na maisasakripisyo. Siguro masasabi ko na rin na ilan sa pangkabuhayan ko, hindi ko na maasikaso. Dahil magsisimula na akong magbigay ng serbisyo sa mga taong nangangailangan. Dahil pumayag ako, si Tio Rohel ang nagbasbas sa akin. Isinagawa ito sa bundok na tinatawag na Sitio Dapog, Juanesa, Sara, Iloilo. Doon nakatira ang pinsan kong si Toto Wanel, na kuya ni Lydia.
Kaya taong 2019, naging ganap akong albularyo dahil sa ginawang basbas ni Tio Rohel. Nang matapos akong mabasbasan, doon ko na panaginipan ng uwawmente ko. Teka, nasan ako? Ha? Ito pa rin naman yung lugar ah. Pero bakit parang iba? Kamusta ka, Buboy, apo ko? Wow? Ano nangyari? Nasa loob tayo ng panaginip mo, apo. At ito ang simula ng pamumuno mo bilang punong babaylan sa bagong henerasyon. At nagpapasalamat ako na tinanggap mo ito. Dahil pinagaling niyo po yung asawa ko. Maraming salamat po doon, Uwawa. Oo, dahil kailangan. Kaya ako lumapit sa'yo para mailigtas yung asawa mo. Kung sana lang nakinig sa akin noon yung mga tiyahin mo tsaka tiyuhin. Baka nailigtas ko rin sila mula sa salguron na patuloy na gumagambala sa kanila. Pero hindi ko yun nagawa. Kasi wala akong pahintulot. Lahat talaga ng bagay may hangganan na po. At ngayon ikaw yung tumanggap ng tungkulin. Ikaw na yung pag-asa nila. Halika po, sumama ka sa akin. Sumunod lang ako noon kung saan siya pumunta. Hinarap niya ako sa isang nilalang na noong mga panahong yon. Malinaw sa akin ang itsura niya. At sinabing siya raw ang magiging gabay ko. Siya ang pinakamalakas na gabay ng mga babaylan. Kaya't siya ang laging nangunguna sa kahit sinong punong babaylan. Siya rin daw noon ang gabay ni Uwawmente. At ngayon ako naman ang magsisilbing daan niya para makatulong sa mga nangangailangan. Alam ko ang pangalan ng gabay ko. Pero siguro ililihim ko na lang muna yon bilang respeto ko na rin sa kanya. Basta meron lang siyang tinurong kahoy noon. Sapat lang na magagamit ko bilang baston. Gusto niyang balikan ko yon pagkagising ko. At tinuro niya rin ang lugar kung saan dapat ako maglilikha ng balon. Dahil ang tubig sa balon, yon ang magiging lunas sa kahit anong sakit ng mga taong nagtitiwala sa kakayahan ko. Oh, Langga. Kakagising mo lang ah. Saan ka ba pupunta? Dito ka lang, Langga. May pupuntahan lang ako. Huwag kang susunod dun ha. Importante ito. Oo, sige. Basta mag-iingat ka lang ha. Hindi ka man lang nagkape muna. May dala lamang akong itak at pala noon. Pinuntahan ko ang kagubatan kung saan ako dinala ni Uwawmente. Habang naglalakad ako ay inaalala ko ang itsura ng gabay na pinakilala sa akin ni Uwaw. At sa pagkakataong yon, sa totoo lang ay hindi ko na maalala ang imahe niya. Kaya hindi ko talaga mawari kung talagang anong klaseng nilalang siya. Basta't ang alam ko lang, hanggat nagtitiwala akong makapangyarihan siya, hindi siya magdadamot tumulong sa mga kauri kong nangangailangan sa pamamagitan ko. Kaya nung araw na yon, pinutol ko ang kahoy na gagawin kong baston at naghukay ako ng balon na magiging lunas ng lahat. Yung lugar na pinaghukayan ng balon, unang tingin mo palang hindi mo aakalain na may bukal roon. Pero dahil nga may tiwala ako sa gabay ko, naghukay ako at doon ay nakabuo ako ng balon na sa ngayon ay halos hindi na nauubusan ng tubig. Dahil nga ganap na akong babaylan, isiniwalat na ng mga saksi noong binasbasan ako ang tungkol sa pagiging babaylan ko. Kaya nagsimula na rin ang pagtulong ko sa mga tao, lalo na ang epekto ng balon na ginawa ko. Ay naku naman, Buboy! Ang dami naman pala talaga ng tubig sa balon mo, ano? Totoo nga pinili ka talaga ni Uwaw. Pwede bang umigib dito? Alam mo kasi, ang dami kong nararamdamang sakit sa katawan eh. Gusto ko namang makapagpahinga kahit papano. Ay nako. Oo naman, Nene Manny. Kumuha ka lang dyan. At saka pwede ka nga rin maligo dyan eh. Sabihin mo lang kung anong masakit sa katawan mo at tatanggalin talaga ng balon yun. Totoo ba talaga yan? Paano kung cancer yung sakit, Buboy? Pagagalingin ba talaga ng balon na yan? Depende po yan sa tiwala nyo, Tio Noki. Kung sakitin ka tapos maliligo ka dyan pero nagdududa ka, hindi ka talaga gagaling nun. Yun lang naman kailangan ng gabay ko eh. Tiwala nyo lang, sapat na sa kanya yun. Oo nga naman. Hindi mo ba naaalala si Uwawmente noon? Napaka-epektibo kaya ng balon nun dati. Dinadayo nga yun eh.
Kaya ito, siguradong dadayuhin rin ito ng mga taong nagtitiwala sa kakayahan ng babaylan. Si Tio Noki, tiyuhin ko siya. Pero hindi kami magkaapelyido. Bale magpinsan sila ni Uwaw pero medyo malayo na. Nasa pamilya Alacto kasi kami nagmula. At si Tio Noki naman nasa hanay ng pamilyang Alperto. Ito talaga ang mga apelyido sa lugar namin na talagang lapitin ng mga ganitong kalakaran. At sa panahong yon, talagang wala siyang tiwala sa mga kaya kong gawin. Grabe naman Langga, ang dami agad dumayo sa balon mo, no? Nakakatuwa naman na kahit papano may nagtitiwala talaga sa'yo. Kasi yung mga nagtitiwala na yan, yung ilan sa kanila, nasaksihan na rin kasi ginawa ni Uwawmente noon eh. Ikinuwento nila sa mga sumunod na henerasyon kaya yung mga bata ngayon naniniwala na rin. Ang galing no? Sa lahat ng angka ng mga Alacto, sa'yo talaga napunta yung gawain na ganito. Nakaka-proud din pala na ang dami mong natutulungan. Hindi ko naman ito magagawa kung hindi dahil kay Uwaw tsaka sa gabay ko eh. At tsaka isa pa Langga, nag-uumpisa pa lang naman ako. Hindi lang ito yung tulong na maibibigay ko sa kanila. Alam ko naman yun at susuportahan kita sa mga gagawin mo. Halata naman kasi na masaya kasi ginagawa mo eh. At natutuwa ako na makita kang ganyan. Ibig sabihin, hindi lang talaga akong dahilan kaya tinanggap mo yung tungkulin na yan. Kundi bukod talaga yan sa loob mo. Tama po ang asawa ko. Nakakaramdam talaga ako ng saya sa katawan sa tuwing may natutulungan akong tao. Nang kumalat ng pangalan ko, binibisita na ako ng mga taong nangangailangan ng serbisyo ko. Isa na doon ang mga nabibiktima ng sinda sa langit, mga binabate ng mga hindi nakikita. Kapag merong lumapit sa akin noon para magpagamot, sa gabi ay dinadalaw muna ako ni Uwawmente sa panaginip. Sinasabi niya sa akin kung anong gagawin ko para gamutin ang pasyente. Kaya kinabukasan paggising ko, sinusunod ko lang ang mga bili nila. Yun nga lang kapag sunod-sunod ang mga taong ginagamot ko sa iba't ibang paraan, nauubusan rin ako ng tinig. Ang orasyon kasi na inuusal ko ay hindi pa bulong kung hindi pa sigaw. Ilang buwan naman ang makalipas, isang balita naman ang nakarating sa akin. Langga, naaalala mo ba si Tio Rohel? Yung gumamot sa akin? Yung nagbasba sa'yo? Oo naman. Bakit Langga? Anong problema doon? Patay na raw eh, sabi ni Rico. Nung nakaraan lang daw. Biglaan daw eh. Ibig sabihin pala niyan. Dahil nandito na ako bilang punong babaylan. Tapos na yung obligasyon niya. Magiging isa na lang siya sa mga mag-aalalay sa akin gaya ng ginawa ni Uwawmente. Yung aalili lang naman yung dahilan kaya sa kabila ng katandaan niya, nananatili pa rin siyang buhay eh. Kaya ngayon at nandito na ako at ganito na ako, malayan na talaga siya mamaya pa. Dahil wala na ang huling albularyo sa henerasyon nila Uwawmente, napapanahon na rin ang pagbuo ko ng sarili kong grupo. Kaya simula rin nang mawala siya ay hinanap na ako ni Uwawmente ng makakasama. Ang akala ko nga noon si Tio Isoy ang isa sa makakasama ko dahil tuloy pa rin ang pagpaparamdam ng mga salaguron sa kanya. Pero ayon kay Uwawmente sa panaginip ay talagang tumatanggi siya at mas nais na lang nitong pumanaw na lang. Kaya nung taong 2020, pumanaw na talaga siya. Nagkita-kita kami ng mga kamag-anak ko at mas lamang ang bilang ng mga pinsan ko sa araw ng libing niya. Dahil rin kasi sa pagiging mabuting tao niya sa kahit kanino, ang dami talagang taong naghatid sa kanya sa huling hantungan. At isa pa, malaki talaga ang bilang ng pamilya namin. At sa pagkakataong yon ay muli kaming nagkita ng pinsan kong si Lydia. Oh, ano Buboy? Kumusta? Ikaw yung nagbana ng pagiging babaylan ni Uwawmente? O bakit? Di ka naniniwala? Ito naman, hindi naman sa hindi ka panipaniwala. Alam ko namang posible kahit sino naman talaga sa atin pwede eh. Ano lang kasi, grabe no? Ilan sa mga anak niya yung nilapitan niya pero hindi talaga tinanggap. Kung si Tio Isoy naman kasi, masyado na talaga siya matanda eh. Namatay siya higit 80 na. Akalain mo yun, di ba? Ay, oo nga eh.
Buti na lang nga, hindi na kami masyadong pinahirapan pa ni tatay. Talagang natulog na lang siya tapos hindi na siya nagising. At namatay siya ng walang kahirap-hirap. Kapag mabuting tao ka talaga, hindi ka talaga bibigyan ng Diyos na ikakahirap mo bago mamatay. Oh, kamusta naman yung pagiging babaylan? Ayos naman. Masaya rin pala makapagsilbi sa mga taong nabibiktima ng dilim. Pero grabe no? Sino mag-aakala na ikaw pa talagang makakamana ng ganyan sa pamilya natin? Oo nga eh. Sa dami na apo niya, ako pa talaga no? Ba't kaya hindi na lang ikaw, Neno? Ay naku, hindi na no, Buboy. Ilang beses na kaya akong inaswang. Una, nung bata pa ako. Pangalawa, nung bagong kasal ako. Tapos yung bunso ko na biktima rin. Paano pa kaya kung ako yung magiging babaylan, di ba? Baka araw-araw ko na silang kaharapin. At saka, ayos na yung ikaw. Malakas ka at saka bata ka pa. Baka nga yan din ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili eh. Ay nako, kung alam mo lang, muntik na nga ako mawalan ng asawa nun eh. Lantan-lantan na si Mean noon. Ay, oo nga pala, naalala ko yun. Tumakbo kasi nun si Rico sa akin. Para manghingi ng suka na binaon ko sa lupa sa loob ng 1 taon. Hindi pa rin pala talaga gumaling yun. Iba kasi talaga yung kailangan niya eh. Kaya nga sabi ko nun kay Uwaw, magaling niya lang yung asawa ko. Ako na isasalo ng pamana niya. At ayun nga, nang gumaling si Mean, hindi na ako nagdalawang isip. Nagpabasbas na kagad ako. Si Tio Rohel pa nga yung gumawa nun eh. At pagkatapos ng basbas, 1 buwan yung makalipas. Namatay na siya. Sumunod na siya sa mga kasama niya. Naku, kung ganun pala, ikaw na lang talaga yung hinihintay nun bago magpahinga? Oo, parang ganun na nga. Sa panahong yun ay hindi pa masyadong aktibo si Nene Lydia sa mga gawain ko. Hindi pa siya ang isa sa mga sumasama sa akin kapag may binabasbasan ako sa pagiging babaylan. Huwag po kayong malito mga tagapakinig. Baka isipin po kasi ninyo na pinili na nga ako ng uwaw ko, pero nagtuturo pa rin siya ng iba. Ako po kasi ang humalili sa gabay niya. Pero itong mga taong pinipili niya, ang hahalili rin sa gabay ng mga ninuno nito na kasama niya noon. Sa madaling salita, sa mundo ng lihim na karunungan, siya ang leader. At sa mundo ng mga tao ng mga babaylan sa lugar namin, ako naman ang itinuturing na ganon. At taong 2022 naman noon, nabalitaan ko ang nangyari sa anak ng pinsan kong si Masal. Siya ay nagmula sa hanay ng angkan mga palumarya, pero may dugo siyang alakto. Bakit niyo po ako pinatawag, Uwaw? Meron na naman po ba ako misyon? Apo, lumapit ka kay Masal. Kumbinsihin mo siyang pumayag na tulungan mo. Ibang kaso kasi ito, Apo. Ibang kaso? Ano pong kaso? Yung batang pinipili para mapabilang sa hanay mo, kasalukuyang binibiktima ng aswang. Hindi siya mabibigla ng aswang dahil nakaprotekta ang mga gabay natin. Pero alam mong hindi sapat yon. Kaya kausapin mo si Masal na huwag na maghanap pa ng ibang manggagamot. Ikaw na lang. Kailangan niya magtiwala sa iyo para mailigtas yung anak niya. May mahalagang tungkulin ng batang yon sa oras na gumaling ito. Kaya kahit ang mga gabay natin nagbibigay ng proteksyon. Yung bata ho, Wow? Kaya po ng... Nagdududa ka ba sa akin, Apo? Hindi naman po siya nagdududa ako. Ano po kasi, naaawa lang po ako sa bata. Wala na tayong magagawa kung siya yung tinuturo. Alam mo naman yan, di ba? Kaya sige na, lapitan mo na si Masal. Saka na natin pag-usapan yung tungkol sa obligasyon ng bata. Pagkagising ko noon ay hindi ko maiwasang mag-alala. Doon ko napagtanto na ang pagiging babaylan ay walang pinipiling edad. Basta't maituro ka, mahirap na talagang makawala. Hindi ko naman sinasabing sumpa ito sa pamilya namin. Magkaiba kasi ang sumpa sa tinatawag na tungkulin. At ang tungkuling ito, nasa dugo namin. At kung nasa dugo, mangyayari at mangyayari ito. Kahit pa sa mga susunod na henerasyon. Pero kahit may matinding pag-aalala ko sa bata, agad naman akong tumalima. Pinuntahan ko si Masal sa lugar nila. At pagdating ko roon ay kitang-kita ko kung gaano siya kaawa-awa. Sobrang payat niya. Halatang puyat at pagod. At yung bata, parang lantang gulay. Ayaw nang kumain.
Walang sigla at parang unti-unti nang nawawala. Naku, Masal. Ang payat-payat mo na insan ah. Tsaka si Tisoy. Naku, Tisoy. Iyo, si Tito Buboy ito. Narinig mo ba ako? Buboy, kung may kakilala kang manggagamot, tulungan mo naman ako. Sabihin mo sa akin kung saan ko siya mapupuntahan. Pupuntahan ko. Kailan pa to, insan? Payat na yung anak mo tapos ang lamig pa ng katawan ah. Pero mahalaga, lumalaban pa rin siya. 2 linggo na siyang ganyan eh. Pero yung mga manggagamot na kinausap ko, kapag titingnan siya, lagi ang sinasabi hindi raw talaga nila kaya. Hindi nila kaya yan kasi ako lang makakagawa niyan, Masal. Ba't hindi ka ba lumapit sa akin? Nandito ako. Ikaw? Bakit? Ano ka ba? Ano ka ba? Ako yung malili kay Uwaw Mente. Naalala mo ba si Uwaw? Hindi ba't babaylan siya noon? Ako yung sumalo ng pagkababaylan niya. Ako yung binasbasan minsan. Hindi mo ba talaga nabalitaan yun? Naku naman, Buboy. Kung yung mga batikan ng manggagamot, hindi nila kinakaya yung kalagayan ng anak ko eh. Ikaw pa kaya? Buti sana kung hindi ko alam yung naging buhay mo. Di ba hindi ka naman tumira sa bundok? At saka isa pa, nakapag-abroad ka pa nga eh. Tsaka imposible namang pumili si Uwaw ng hahalili sa kanya na hindi mula sa mga anak niya. Bakit hindi sila? Bakit ikaw pa talaga? Tinanggihan nila eh. Tumanggi si Tia Ellen. Tumanggi si Tio Isoy. Si Tia Pasit nga, nilapitan niya rin pero tumanggi rin eh. Imposible namang tinanggap mo yun agad-agad. Hindi biro yung trabaho ng babaylan, alam ko yun. Tapos, pinagka-interesan mo? Oh, ito Masalo. Sasabihin ko sa iyo yung totoo kung bakit. Si Mayaan, nagkasakit noon. Halos lang tanggulay na. At yung sitwasyon ko noon, walang pinagkaiba sa pinagdadaanan mo ngayon. Kung ikaw yung nasa lugar ko at ang tanging paraan para gumaling ang asawa mo, yung pag-ako sa pamanan ni Uwaw, tatanggihan mo ba yun? Kasi mahal ko talaga yung asawa ko insan eh. Kaya ako pumayag. Kaya ngayon, magtiwala ka na lang sa akin. Ililigtas ko yung anak mo. Buboy, pasensya ka na pero ayoko masayang yung oras ko eh. Kailangan talaga ng tulong ng anak ko. Nabahala talaga ako noon. Ayaw kasi ni Masal maniwala na kakayanin ko. Sabi naman ni Uwaw Mente, hindi kikilos ang mga gabay kapag walang tiwala ang pasyente. Hindi nga tumutugon ang gabay ko kapag siya ang kausap. Kailangang si Masal muna ang magbukas ng loob bago sila tumulong. Ako naman, halos hindi mapakali sa pag-aalala sa bata. 7 taong gulang pa lang kasi si Tisoy. Sobrang payat dahil sa mga aswang. At sino ba namang hindi maaawa? Kaya ang ginawa ko, balik ako ng balik sa kanila. Para akong nanliligaw. Paulit-ulit kong inaamo si Masal. Sinasabi ko sa kanya na pagbigyan mo na lang akong gamutin ng anak mo. Pero kahit hating gabi, naglalakad pa rin siya para humanap ng ibang manggagamot. Langga, hindi ba ako kapanipaniwala? Natutulog talaga ako tuwing nakikita yung mga bata ni Masal. Kung ano man ang mangyari sa bata, Langga, ayokong isipin mong kasalanan mo yon ha? Pero sana talaga wag magsawa yung mga gabay sa pagbabantay para hindi siya makuha ng aswang na yon. Ayaw kasi magdesisyon ng gabay kapag hindi naniniwala si Masal eh. Dahil pagtitiwala lang naman talaga ang kailangan nila eh. Sa susunod na araw, kausapin mo siya ulit ha? Huwag kang tumigil hanggat buhay pa yung anak niya. Oo, sige Langga. Hindi ko talaga siya titigilan. Yun nga ang ginawa ko. Paulit-ulit akong bumabalik-balik sa lugar nila Masal, mapapayag lang siya. Sa totoo lang, umabot pa ng 1 buwan na nagtitiis ang bata. Hanggang sa si Uwaw Mente na ang nagdesisyon. Pero hindi si Masal ang dinala niya sa panaginip, kundi ang asawa nito. Kaya nang pumunta ako sa kanila at muling kinausap si Masal, nagtalo na silang mag-asawa. Talagang nakikiusap ang asawa niya na ito na lang ang masusunod, kahit sa pagkakataon lang na yon. Kaya sa huli ay nagtaas na lang ng 2 kamay si Masal, tanda ng kanyang pagsuko. Oo, sige. Kung siya na talaga, hindi siya na. Marami rin namang nagsasabi sa akin na magtiwala na lang kay Buboy eh. Kung sa bagay, pinsan ko naman siya at nasa dugo natin yun. Tapos ako lang yung walang tiwala sa kanya.
Kaya siguro kayo ang nananaginip kay Uwaw Mente kasi wala akong tiwala eh. Pero ngayon, sige Buboy, ikaw nang bahala sa anak ko. Gawin mo kung ano makakaya mo at sasandal na lang ako sa'yo. Ay, salamat naman at pumayag ka rin. Yun na lang hinihintay nila, Masal eh. Yung pumayag ka na at walang pagdadalawang isip tutulong yung mga gabay ko. Hindi ko rin maiwasang maging emosyonal noon. Marahan ko siyang tinapik sa balikat niyang nangangako na pagagalingin ko ang anak niya. At dahil pinaunlakan na niya ako, sinimulan ko na ang hanggab sa bata. Bandang 6:00 ng hapon, pinainom ko ito ng tubig galing sa balon. Kahit hindi ganun karami ang nainom niya, pagpatak ng 7:00 ng gabi ay nanghingi ng pagkain ang bata, na ayon pa sa nanay nito ay unang beses raw ulit yon. Oh, kakain na raw siya oh. Diyos ko, salamat naman at sa wakas nakaramdam na rin siya ng gutom. Lagi kasi namin siyang pinipilit ng kumain tapos niluluwa lang niya eh. Masal, hindi natin to mabibigla ah. Pero magtiwala ka lang. Nakaprotekta yung mga gabay ko ngayon sa bata. Nandyan si Uwaw para sa atin. Panimula pa lang ito ng hanggab. Pero pangako ko sa'yo, makalipas yung 3 gabi ng hanggab, gagaling na yung anak mo. Nagpuyat talaga kami ng gabing yon. Pinagbibigyan ko lang si Masal na makatulog. Nakapagpahinga siya pero konti lang dahil nandun pa rin ang takot niyang baka bumitaw na ang anak niya. Ang hanggab kasi, ito yung gawain ko kapag nililigtas ko ang isang tao laban sa aswang. At hindi po ito mabibigla. Mas madali pang ang kalabanin ng aswang ng harapan dahil malalabanan mo siya ng pisikal kaysa sa labanang mahika. Pero yung pamangkin ko noon talagang matibay rin. Nagkaroon siya ng lakas nang makainom siya ng tubig at nakayanan niya talaga yon ng maayos. Hindi ganun karami pero syempre may naging resulta. Habang nagbabantay naman ako, may dala na akong baril noon. Lumang baril yon at ang bala noon ay hindi basta-bastang bala lang. Nakatulad sa mga baril ng mga taong katulad ng pulis o sundalo. May mga pangontrang laman ang mga bala na yon sa loob. Kaya ito tinatawag na espiritual na bala. May dala kang baril? Nararamdaman mo ba na susugod yung mga aswang, Buboy? Alam ko mararamdaman niya yung puwersa ko at yung lakas na kumukontra sa kanya. At sigurado akong darating siya dito. At kung sino man siya, magtatagbo at magtutuos talaga kami. Kung ano man to laban na kakaharapin mo, handa akong tumulong, Buboy. Sabihin mo lang sa akin kung anong dapat kong gawin. Huwag lang kayo alis sa tabi ng anak nyo. Yun lang. Ako nang bahala sa aswang na to. Maraming klase ang aswang eh. Sa tingin mo ba, anong klaseng aswang to? Hindi ako eksperto sa mga uri ng aswang. Ang alam ko aswang siya. Wala naman sinabi si Uwaw Mente kung anong klaseng aswang yun eh. Basta tambilin niya, iligtas ko si Tisoy. Kahit ano pa siya, wala na akong pakialam. Basta tigilan niya lang yung anak mo. Tumangulang siya noon sa kabila ng ingay ng mga aso sa paligid. Ako naman ay lumabas para mag-abang. Patingin-tingin ako kung saan kahit na ang simoy ng hangin noon ay pinapakiramdaman ko. Nakatayo lang ako sa labas na hawak lamang ang tungkod ko. Umikot pa ako noon sa likod ng bahay. At kahit manok nila noon ay walang kibo. Ibig sabihin, nasa paligid lang ang aswang na nanonood sa akin. Kung sino ka mga aswang ka, sinasabi ko sa'yo nagkamali ka ng biniktima. Alam ko nandiyan ka lang. At sasabihin ko sa'yo hindi mo makukuha tong batang ginugulo mo. Sige, kung matapang ka, magpakita ka sa akin! Walang tumugon. Ibig sabihin, hindi ako minamaliit ng aswang. Alam kong inaaral niya ang galaw ko at hindi rin naman ako takot na makabisado niya. Basta umikot lang ako sa bahay ni Masal noon ng 7 beses. 7 beses rin akong nagsisigaw ng mga salitang panghamon ko sa kanya. Pagkatapos kong umikot ng 7 beses noon sa bahay, umupo lang ako noon sa tapat ng pintuan nila. Hawak ko lang ang baston ko noon habang nag-aabang. Pero sumapit lang ang umaga noon ay walang aswang na umatake sa akin. Pero alam kong hawak pa rin niya ang bata dahil hindi tumitilaok ang manok nung umaga na. Buboy, maraming salamat talaga. Tingnan mo, parang nagtutuloy-tuloy na yung kain ng anak ko.
Nitong umaga, humingi na naman siya ng kanin at saka ulam. Ay, sana pala dati na ako nagtiwala sa'yo. Tao lang tayo, Masal. Hindi natin maiwasan magkamali ng desisyon natin minsan. Hindi ka tao kung hindi ka nagkakamali. Siyempre, wala namang perpekto eh. Pero Masal, ang masasabi ko lang, maraming salamat dahil pinagbigyan mo din ako. Oo nga, Buboy eh. At saka, handa ka talagang magpuyat, no? Pahinga ka muna habang maaga pa. Alam ko kasing mamayang gabi magpupuyat ka ulit. Oo, pero uuwi muna ako. At saka, huwag niyong kaligtaan yung luya ng bata ah. Tsaka yung iniinom niyang tubig na dala ko. Mamaya magdadala ulit ako. Pupunta muna ako kay Dapog para magigib saka pupunta dito. Oo, sige. Maraming salamat ulit ha. Umuwi na nga ako noon. Pinagbigyan ko ang sarili ko ng tulog matapos maasikaso ng asawa ko. Si Mayan lang talaga ang kaisa-isang gamot sa pagod ko. Alaga lang niya kasi ang kailangan ko at ayos na. Masigla naman ako noon pagkatapos. Nang makaipon naman ako ng sapat na lakas, gamit ang luma at halos wala ng kaha kong motor ay umakyat ako sa bundok ng Dapog para makakuha lang ng tubig para kay Tisoy. Yung lugar pala ni Masal, medyo bundok rin yon kaya talagang aakyat ako. Gamit rin ang motor na yon. At dumating ako 4:00 na naman ng hapon. Nadatnan ko ang bata na nakakausap na nila. Oh, Tisoy, kamusta pakiramdam mo? Mukhang ayos ka na oh. Oh, ito, para sa'yo. Inumin mo to lagi ah. Tubig yan para mahirapan yung aswang sa'yo. Laban lang tayo ha. Lalaki tayo kaya dapat matapang. Aper nga. Ay, nakakagaan rin talaga sa loob insan na makita siyang ganito eh. Mas nabibigyan ako ng pag-asa na magiging maayos din ang lagay ng anak ko. Huwag kang makontento, Masal. Hindi dapat ganyan lang si Tisoy. Masigla ang anak mo kapag wala siyang iniinda. Kaya kailangan natin siya ibalik sa dati niyang kamalayan. Pero Masal, kung ibang bata to si Tisoy, baka sa loob ng 1 buwan wala na siya. Alam mo ba kung bakit? May mga gabay kasi na nagpoprotekta sa kanya. Hindi ko agad sinabi sa'yo pero nalaman ko to kay Uwaw Mente. Kasi pinipili din kasi ang anak mo insan eh. Ano? Pero bata pa si Tisoy. Paano niyo naman kakayanin yun? Yun na nga rin yung iniisip ko eh. Kahit sinabi ni Uwaw sa akin na huwag magduda. Hindi kasi pagdududa yung nararamdaman ko, kundi awa. Buboy, kasi alam ko naman ang kalakaran yan eh. Sasapian ng anak ko para makapanggamot siya. Buti sana kung simpleng panggagamot lang yan. Halimbawa, magdidiktik lang ng hagono at ilalagay lang sa sugat. Pero hindi ganun kasimple yun eh. Alam mo naman yun, Buboy, di ba? Bata pa si Tisoy para maging ganyan. Kaya nga kinakausap kita ngayon. Kung may paraan lang naman para hindi siya maging babaylan, bakit hindi, di ba? Akong bahala. Magdesisyon ka lang. Ikaw o siya. Ako? Diyos ko, pero kaya ko ba yan? Anak mo kasi yung tinuturo eh. Pero kung kaya mo akuin bilang ina, ba't hindi, di ba? Sa pagkakataong yun ay wala pang desisyon si Masal. Basta kinagabihan ay hinanda ko lang ang mga kailangan sa hanggab para sa pangalawang gabi na yon. Katulad ng unang gabi ay nagpuyat ulit kami. Nag-abang ulit ako sa labas at nagmatyag sa paligid. Si Masal nun ginagawa lang ang bilin ko. Kailangan kasama sila ng anak nila sa loob ng bahay kasi ako na ang bahalang humarap sa aswang sa labas. Maaring delikado ang aswang kung susumahin talaga. Pero hindi ko kasi nararamdaman na mag-isa akong haharap sa kanya. Dahil alam kong nandyan ang espiritu ni Iwaw at nandyan ang makapangyarihang gabay namin. Sa tuwing iniisip ko sila, hindi ko nararamdaman ang takot. Insan, mukhang nandyan na siya! Umahalulong na yung mga aso! Sige lang insan, hayaan mo lumapit na masukat natin kung hanggang sa talaga yung kaya niya. Pero sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong dyan? Ayos lang ako dito insan, huwag kang magalala. Basta yung anak mo huwag mo iiwan dyan. Hawak ang baston ko ay umikot na naman ako sa bahay ni Masal ng mga 7 beses. Habang ginagawa ko yon ay hinahamon ko ang aswang. Ang rason ko kasi kung talagang matapang siya ay haharapin niya ako.
Sa gabing ito, aswang, dapat nangangamba ka na. Gutom ka na ba, ha? Kung gutom ka na, halika, magtutuos tayo. Ako muna kailangan mong patumbahin bago ka makalapit sa batang yon. Kaya tara! Sakto namang sa ikapitong ikot ko at nakatapat na ako sa pintuan ng bahay. May namataan akong aninong mabilis na dumaan. Napalingon ako sa gawing yon at ramdam ko nun ang hangin. Parang hindi normal ang daloy nun at yung mga aso ay nag-iingay. Pumapalag ka na, ha? Huwag mo ako bigyan ng puro sinyalis lang. Marap ka! Duwag ka ba? Ipakita mo sa akin kung gaano ka talaga kalakas! Ano? Ano bang kinakatakot mo kung wala naman akong gamit dito? Wala akong bawang at asin! Tingnan mo! Natatakot ka ba sa akin? Sino nagsabing natatakot ako sa'yo? Sadyang hindi mo lang ako nakikita! Duwag ka kasi, kaya ayaw mo magpakita! Bakit nga ba? Anong kinakatakutan mo? Hindi mo yun makikita hanggat may ilaw sa paligid nyo! Ba't hindi mo patayin yung mga ilaw nyo? Yun ba? O sige, madali lang naman ako kausap eh. Masal, pakipatay nga muna lahat ng ilaw dyan sa loob. Lahat talaga, Insan? Sigurado ka? Bakit naman? Basta, magtiwala ka lang sa akin. Na niya yung anak ko, no? Kasi natakot na yata sa bala ng baril mo eh. Hindi pa tapos, Masal. Hindi pa tumitilawak yung manok. Bukas, sisiguraduhin natin mapupuksa yun. Ay, ikaw lang din kasi ang nakapagpalabas sa kanya eh. Walang kahit sinong manggagamot ang nakakagawa nito. Sabi ko sa iyo eh. Ako'y sumalo ng pamana ni Wow Mente. Alam mo naman yung gabay nun, di ba? Gabay ng dati niyang gabay rin. Tinuturing na pinakamalakas dito sa lugar natin. Si Uwaw nga dati, di ba? Sumasayaw yun sa baga pero walang paso sa paa. Yun nga eh. Pero mahirap ba, Buboy? Tulad nito, mahirap ba to? Kung salitang mahirap yung pag-uusapan, aminado akong oo. Sa totoo lang, sa isang buong araw na may ginagamot ako, lalo na kung may mga kasamang ritual, kawawa talaga yung lalamunan ko. Kailangan kasi sumigaw eh. Siyempre, nagtatawag ako ng gabay na sinasabi sa akin para makagamot ng pasyente. Bukod pa ron, sumisigaw pa ako gamit yung sarili kong salita. Tapos kapag sinasapian na ako ng gabay, pagkagising ko noon, wala na, balda na yung lalamunan ko. Ang sabi nga ni Mayan, ang lakas daw na sigaw ko habang sinasapian eh. Kung sa bagay, ganun nga pala si Wow dati. Yung unang sigaw nga niya noon, naiintindihan ko pa. Tapos yung kasunod, kapag bumangon siya matapos niyang matumba, yung sinasabi niya hindi ko na talaga maintindihan eh. Mabilis na ewan na, parang ang hirap talagang intindihin. Sa totoo lang insan, hindi ba sabi mo, naimatay dati si Uwaw noon? Kapag ako nawalan ng malay, halimbawa nawalan ako ng malay banda alas 6 ng gabi,
Magigising na ako niya ng banda 8:00. Magugulat na lang ako, gabi na pala. Hindi ko kasi alam kung ano yung ginagawa ko kapag sinasapian na ako eh. Magiging ganyan din ba yung anak ko? Kawawa naman siya. Ang bata pa ng katawan niya tapos ang payat niya pa para sapian. Kung ayaw mo maging ganun siya, di ikaw. Akuin mo yung obligasyon niya. Sigurado naman ako na kaya mo to, Masal eh. Ikaw pa ba? Oo siya, sige. Kesa naman yung anak ko. Hindi naman masama ang hinihiling ng mga yun, di ba? Gusto lang naman nila ng daan para makatulong. Ayun naman pala eh. O siya, sige. Pagkatapos nito, babasbasan kita na pagkababaylan ha. Nang magliwanag na ang paligid dahil sumapit na ang umaga, umuwi na ako agad. Pagkarating ko sa bahay ay sakto ko lang inihiga ang pagod. Alam kong naaawa na ang asawa ko sa akin, pero sigurado rin akong naiintindihan niya ang ginagawa ko. Langga, gising na. Kumain ka muna at magpahinga ka na lang ulit. Nagluto nga pala ako ng sinibawang bangus oh. Umaga na ba? Tanghali na Langga. Umaga ka dumating, di ba? Ano ka ba? Bumango ka na dyan at kumain ka na. Naku Langga, pasensya ka na. Baka isipin mo na nagbumukhang wala na akong oras sa'yo. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman yung ginagawa mo eh. Ang importante, mailigtas mo na yung bata dun sa kagagawa ng aswang na yun. Kung sino man yung hayop na yun. O siya, sige. Babangon na ako. Ay, grabe. Inaantok pa ako, Langga. Tapos anong oras na ba? Naku, 11:00 na pala. Huling gabi na ng gabi. Kailangan ko na manunugis. Animal kasing aswang na yun eh. Napakabilis kasing kumilos. Sa loob talaga ng ilang oras lang? Ilang manunugis yung kukunin mo? Aswang yun eh. Yung mga pamangkin ko rin. Marami dyan, 7 lang naman yung kukunin ko eh. Pero kasi, kailangan ko pang kausapin yung mga yun. Langga, alis ako kaagad ha. Hayaan mo pagkatapos nito, babawi ako sa'yo ha. Ikaw talaga, ang drama mo naman. Di ba nga ang sabi ko sa'yo, naiintindihan kita? Syempre, hindi naman pwedeng naiintindihan mo lang ako, Langga, no? Alam ko naman kailangan mo rin ng alagang kispirin tsaka yakapsul eh. Ano namang kispirin at yakapsul? Baliw ka talaga ako. Ano pinagsasasabi mo dyan? Kung ako sa'yo kumain ka na doon, para naman bumalik yung sigla mo. Siguro sa sobrang gutom ay naparami ang kain ko. Masarap din kasing magluto ang misis ko kaya nakailang plato pa ako ng kaninon. Mabilis ang kilos lang ang ginawa ko. Pagkatapos ngang kumain ay naligo na ako. At bago umalis ay nag-iwan muna ako ng konting lambing sa asawa ko. Hindi naman kasi pwede na aalis akong parang wala lang siya sa paligid ko. Pagdating naman dun sa bahay ni Masal, saka ko sinabi ang 7 manunugis na kailangan ko. Mabuti na lang may mga pamangkin akong binatilyo na rin na handang tumulong upang pumuksa ng aswang na yon. Ano kami yung kailangan natin, Buboy? Bulo ba ng kawayan? Oo, 7 bulo. Dapat matutulis yung dulo para siguradong tatagos. Tignan natin kung may palag pa yung hayop na yun. Sabihan mo lang ako kapag handa na ha, para mapausukan na natin. Pupuntahan ko lang muna si Tisoy. O sige lang, Buboy. Ako nang bahala magsabi sa mga to. Pumasok nga ako sa loob ng bahay at nilagyan ng karagdagang pangontra ang bata. Medyo masigla na ito, pero syempre dahil nga hindi pa ito binibitawan ng aswang, makikita pa rin ang panghihina niya at malamig pa talaga ang talampakan niya. Saktong tapos na ako sa ginagawa ko kay Tisoy ay saka naman nagtawag si Masal na handa na ang mga pinatulis na bulong kawayan. O sige, ihandaan nyo na yan. Sakto at 6:00 na. Nasa na ba yung 7 manunugis? Halika kayo dito. Hawakan yung mga sibat nyo. Babasbasan ko na. Nandiyan na sila, Insan. O sige, sisindaan ko lang tong kamangyan. Saktong 6:00 ng hapon ay nakatayo ang 7 mga pamangkin kong binatilyo sa harapan ko. May mga hawak na sibat ang mga ito. At ako naman ay inikutan sila ng 7 beses
habang binabalot na ng usok ng kamangyan ang buong paligid. Pagkatapos ng 7 beses na pag-ikot, nakaramdam ako ng pagkahilo at nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam ang kasunod na nangyari noon. Basta nang mabalikan na ako ng ulirat, madilim na ang paligid. Nakaluhod pa rin ang isang tuhod ng mga manunugis ko at nakahawak sa kanilang mga sibat. Grabe, gabi na pala. Hindi mo alam? Wala eh. Hindi na ako yung bumangon kanina. Iba na yun. Ano? Kaya pala parang wala ng preno yung bibig mo sa kasisigaw eh. Hindi na pala ikaw yun? Oo, kaya medyo masakit yung lalamunan ko ngayon. Grabe pala talaga. Nakakapaos nga yung ginagawa mo, no? Oo nga eh. Pero mukhang handa na tong mga to. O siya, sige na. Magbantay na tayo. Nagabang kami noon bandang 7:00 ng gabi. Maingay pa nung umpisa at punong-puno ng kwentuhan ang paligid. Ako naman tulad ng dati ay hinahamon na naman ang aswang habang paikot-ikot sa bahay at 7 beses na naman yon. Yung mga manunugis ko, nakasalampak lang sa bakuran at nagkukwentuhan din. Tila tahimik pa ang gabi hanggang biglang sabay-sabay na umalulong ang mga aso. Isa sa mga manunugis ang tumayo at nagsabing may nakita raw siyang malaking ibon sa may puno ng kawayan. Agad namang nagsitayuan ang lahat. Nang ilawan namin ang kawayan, tama nga siya. May ibon at malaki yon, pero agad itong lumipad. Tumawid at lumipad pa ibaba ng bubungan ng bahay nila Masal. Ayan na siya. Maganda kayo. Abangan niyo siya dyan. Akit ako sa bubong. Yung isa maiwan sa pintuan. Buboy, alis lang ba kayo dyan? Baka mas agresibo yan ngayon. Mag-ingat kayo ah. Kaya na namin to, Insan. Basta huwag mong bitawan yung bata dyan. Yakapin niyo lang. O ano, aswang? Papalag ka na ba? Ibong ka ngayon ha? Ayos yan. Paibay pa kabangan yung hayop ka ha? Talagang ipapakita ko sa inyo na nagkamali kang hinayaan mo lang ako makatakas kahapon. Inalam ko kung anong kaya mong gawin, Buboy. Balita ko, ikaw ang umalilay sa walang iyang mente na pumatay sa iyay ko. Iyay? Huwag mo sabihing apo ka na aswang na yon. O sige, kung noon tinalo na uwaw ko yung iyay mo, di ulitin natin ngayon. Hindi ba't lagi na uulit ang kasaysayan na nakaraan sa kasalukuyan? Ang masaklap nga lang, sa kasaysayan yung yon, talo namin kayo. Huwag ka masyadong magpakampante dahil hindi kita hayaan manalo sa pagkakataong ito. Papatayin ko yung bata at isasabay kita sa kanya.
Mahina ang aswang kapag espiritual ang ginamit laban sa kanya. Kahit mas mahina ang lakas ng tao, basta't may basbas ng gabay ay hirap na silang lumaban. Oh! Saan ka na pupunta? Aalis ka? Huwag niyo pa kawalan yan! Hindi ako papayag na mapatay mo kung hayop na babae lang ka! Bitawan niyo ako! Buboy, ano? Ayos lang ba kayo? May mga sugat ba kayo? Wala naman masyado. Gas-gas lang to mga to tsaka kaunti kalmot. Ewan ko ba sa mga to? Para kami mga saging na nakalambitin sa tangkay kanina eh. Ay, buti naman at ligtas kayong lahat. Pero paano na nga pala yan kung nakawala siya ulit? Sayang nga eh. Ginawa niya kasi yung lahat para makawala. Pero tignan natin. Kapag yung mga manok mo tumilaok, siguradong patay na yung aswang na yun. Ligtas na yung anak mo. Naku, sana nga, Buboy. Sana naman tumilahok na tong mga tandang ko. Anong oras na ba? Oo, saktong 12:00 na. May ilang oras pa tayong hintayin. Hindi pa rin talaga nakatulog ang kahit sino sa amin. Usong-uso pa sa mga pamangkin ko noon ang kwento ng mga nangyari. Kanya-kanya silang salaysay kung ano ang ginawa nila. Paano sila nadali at saan sila nasugatan. May isa pang nagsabing nahubaran daw siya ng shorts. Yung isa naman nasiraan ng tsinelas. At meron pang nagtulakan pa raw. Sa huli ay nagtatawanan na lang silang lahat habang binabalikan ang pangyayari. Ganun talaga. Habang nasa gitna ka ng gulo, taranta ka. Pero pagkatapos ay kwento na lang ang lahat. Magkape muna kayo, pinsan, oh. Ito, oh. May mainit ang tubig dito. Teka, anong oras na ba? 3:00 na pala. Ang bilis ng oras talaga pag may kakwentuhan, no? Kabado kasi tayo kanina eh. Pero ngayon, tinatawanan na lang natin, no? Sana talaga mamatay na yung aswang na yun eh. Sana nga. Tsaka sa tingin ko, matanda na yung aswang na yun eh. Sa palagay mo, taga rito kaya yun? Kapag kasi taga rito yun at biglang namatay yun, sigurado makikilala ko talaga yun. Pero kung tumilaok yung manok at wala nang balita kinabukasan, ibig sabihin, taga ibang lugar yun. Painom-inom pa kami noon. Siguro mga 10 minuto pa ang lumipas. Nakipagkulitan pa ako sa mga pamangkin ko. Tawanan dito at asaran doon. Pero biglang tumilaok ang manok. Sunod-sunod ang tilaok at parang hindi lang basta madaling araw ang ipinapaalam nila. Doon na napaiyak sa tuwa ang asawa ni Masal. Ang mga pamangkin ko naman, nagsitalunan talaga sa tuwa at para silang nanalo sa loto. Tumilaok na yung manok, pinsan! Tumilaok na yung manok! Ibig sabihin ba niyan? Oo, ligtas si Tisoy! Diyos ko naman, maraming salamat talaga, Buboy, ha? Maraming salamat talaga. Sobrang galing mo, insan. Payakap nga ako. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Makalipas yung 3 gabi ng hanggab, makakalaya na yung anak mo sa aswang. Oo, huwag ka lang umiyak. Di bagay sa'yo umiiyak eh. Syempre naman, Buboy. Anak ko to eh. Hindi mo alam kung gaano ako natakot na makita siyang hinang-hina tapos ayaw niyang kumain. Kung nakinig lang ako sa'yo dati pa, sana hindi na naghirap ng ganun katagal yung anak ko eh. Naku, kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, simula ngayon, tuloy-tuloy na yung pagiging masiglan ng bata. Sige na, pumasok ka na doon sa loob. Oo, Buboy. Maraming salamat ulit ha. Maging ako naging emosyonal sa lagay na yon. Nagmistulang binatilyo na rin ako nang lumabas ako sa bahay.
Nakipag-appear din ako sa mga pamangkin ko. Ganun lang naman kasi ako. Marunong kasi akong makibagay sa kahit anong edad ng tao. Dahil gumaling na nga ang anak ni Masal, pumayag siyang maging babaylan tulad ko. Kaya sa lugar nila mismo, sa harap ng maraming tao na karamihan ay mga kamag-anak rin namin, binasbasan ko siya sa pagiging babaylan. Nang maging ganap naman siyang babaylan, bawat taong tinuturo ng gabay para maging babaylan, kasama ko na siya sa pagbasbas nito. Kaya ano nangyayari sa akin? Nakikita ko na kay Masal. Kapag sinasapian siya, hindi mo na talaga maintindihan ang galaw niya. Hindi naman mahilig sumayaw ang pinsan ko, pero sa pagkakataong sinasapian siya, hindi mo na kayang gayahin ang mga sayaw niya. Grabe, Buboy. Ganun pala sa pakiramdam yun. Parang nauubos yung lakas ko pagkagising eh. Ganun talaga. Masasanay ka rin. Pero Masal, anong pakiramdam na meron na tayo na pagaling? Alam ko yung pakiramdam na naligtas yung mahal mo sa buhay. Kaya nga sa oras na nakikita ko yung mga taong masaya dahil nanalo tayo, masaya na rin ako eh. Masarap talagang tumulong na walang hinihinging kapalit. Pero alam mo ba, Buboy? May isa tayong tsuhe na parang hindi naniniwala sa atin eh. Alam mo yun, parang nanonood naman siya pero halatang hindi talaga siya naniniwala. Hayaan na natin yung mga hindi naniniwala. Kung wala naman silang problema, ayos lang naman yun. Sa bagay, sa aming dalawa nga ng asawa ko, ako yung hindi naniwala sa'yo eh. Pero salamat talaga, Buboy ah. Hindi mo talaga ako sinukuan. Ay nako, isa lang naman ako apo na inutusan ng lolo eh. Marami talagang hindi naniniwala sa akin noon. Meron pa ngang nanonood na nagtatanong pa rin kung totoo ba talagang may sumasanib sa akin. Taong 2024 naman, last year nang to nangyari, buwan ng Abril noon, na naginip ulit ako kay Uwaw Mente. At tulad ng inaasahan, meron na naman siyang utos at medyo nakakagulat dahil ang bili niya sa akin, walang iba kundi si Tio Noki. Oh, magkape ka muna lang ga. Teka, bakit ka naman napapakamot pa ng ulo dyan? Kasi yung susunod kong babasbasan, si Tio Noki. Ha? Bakit? Ano raw nangyari sa kanya? Hindi pa naman yun masyadong naniniwala sa'yo. Akala nga nun sa'yo, nagkukunwari ka lang eh. Sinunog daw niya yung pari-pari eh, kaya pinarusahan siya ngayon. Sabi pa ni Waumente, binitbit daw siya ng 2 kapre kaliwat kanan. Pero hindi naman siya basta-basta nasasaktan. Kasi may mga gabay naman nakadepensa sa kanya. Isa rin kasi siya sa atin eh. Ay naku, baka siya yung nababalitaan ko nagsasalita daw mag-isa. Parang humihingi daw ng tawad eh. Bakit ba naman niya kasi sinunog yung bundok? Tapos pari-pari pa yun. May 2 malalaking balete pa sa itaas. Malamang may laman yun. Hindi naman daw sinasadya eh. Sa maisan niya daw talaga nagsimula. Hindi ba't sakahan niya yun? Natural, lilinisin niya. Ang problema, biglang humangin ng malakas kaya kumalat yung apoy paakyat ng bundok. Napuntahan ko naman si Tio Noki sa kanila. Nakausap ko ang pamilya niya. Nasa ospital pala siya pero ang kwento ng asawa niya sa akin, walang pinagkaiba sa sinabi ni Uwaw. Bale sa asawa ni Tio may karagdagan lang na binitbit raw siya ng 2 kapre kaliwat kanan at tinapon palabas ng gubat. Doon daw nagsimula ang panghihina niya at nakaramdam ng init sa katawan. Ano Tio? Kaya pa ba? Buboy, ano itong nararamdaman ko? Mainit eh. Para ako sinusunog. Bakit ganon? Medyo naniniwala na yata kayo base sa tono niyong yan, Tio ah. Kasi ganito yun, Tio. Nasunog mo yung teritoryo nila. Mainit yung apoy, di ba? Ganon din yung nararamdaman mo ngayon. Kaya ibig sabihin, parusan nila yan sa'yo. Pero hindi kasing init ng apoy na kumalat sa bundok kasi dinidepensahan ka ng mga gabay mo. Mga gabay? Totoo ba talaga yung mga yon? Ay nako Tio, hindi ba't sabi mo sa kanila binitbit ka ng 2 kapre? Hindi, 2 tao yung buwintbit sa akin, hindi kapre. Pero yung mga taong yon, hindi ko kilala. Lugar ko yun eh, teritoryo ng mga Alberto yon. Kaya sino yung mga taong yon?
Pero Tio, hindi talaga mga tao yon. Dahil kapre yung mga yon. Yan yung sabi sa akin ni Uwaw eh. Nakausap ko siya tungkol sa yung pinag-uusapan namin. Ngayon, eto yung kondisyon na gagaling ka. Basta pumayag ka lang. Pumayag na ano? Ang sabi, basbasan kita sa pagiging babaylan at matatanggal yung sakit mo sa katawan. Sigurado ako dyan. Sus, Ginoo! Ako pa talaga? Ako pa yung magagaganyan? Aba, ano naman alam ko sa sayaw? At saka isa pa, hindi ako marunong sumigaw. Wala namang kaso yun eh. Walang problema kung hindi ka marunong sumayaw. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo ha. Pero masasabi ko lang, kung hindi ka makikinig, papatayin ka ng mga kapre na yun. Nung una ay nahirapan akong kumbinsihin si Tio Noki. Minsan kasi matino siya at minsan ay hindi. Madalas namimilipit sa sakit at ang reklamo niya ay sobrang init daw. Asawa na niya ang nakikiusap pero ayaw niya pa rin. Hanggang sa malapit na ang operasyon niya. Kinausap ko ang anak niyang si Bonbon. Sinabi ko sa kanya na kapag nabukasan na siya sa ospital, wala na talaga akong magagawa. Ilang araw lang ay bumalik si Bonbon. Pumayag na raw ang tatay niya. Buwan ng Abril yun at naghanda ang lahat para sa pagbabasbas. Si Tio Noki ang huli kong binasbasan bilang babaylan. Marami ang nanood. May truck pa nga para aakyat sa bundok ng pari-pari at malapit sa dating tirahan ni Uwaw Mente. Langga, ayos na ba lahat ng to? May alimasag dito, hipon, mga kakanin, mga manok, may itim na baboy at saka mga barya. At saka ito mga soft drinks. Oo, ayos na yan Langga. Basta kumpleto yung nasa listahan. Sandali kakausapin ko lang itong mga kasama kong babaylan. Sa pagkakataong yun kasi ay marami na kami. Yung iba galing pa sa ibang bayan, pero mga kasapi ko na. Sakay sila sa rus ko na sasakyan, maliit na truck kumbaga, at umakyat ang lahat sa bundok. Kahit noon sila Lydia at mga anak niya, at saka pinsan naming si Gina at anak nito ay sumama rin. Maging ang mga pinsan ko pa sa ibang mga anak pa ni Uwaw Mente, talagang umakyat. Kaya oo, pagdating sa pari-pari noon, napuno ito ng mga tao. Ang buong akala ko magiging madali lang ang lahat, katulad lang ng iba kong binasbasan. Hindi ko naman akalain na magiging mahirap pala ito para sa akin. Ito pagbibigyan ko yung gustong kumuha ng litrato. Sige lang, picture lang kayo. Pero mamaya kapag nagsimula na ako, itago niyo lahat ng cellphone niyo Baka masira yan, alam niyo na yon. At saka iwasan niyo rin pagtawanan yung mga gabay. Nako, kapag ganitong nagbabasbas ako, hindi pwedeng babaling yung atensyon ko sa iba At oo nga pala, yung mga magkakatay ng baboy nasaan na? Yung 7. Ayun pala Iantabay lang kayo dyan. Tapos oo nga pala, yung 7 upuan dito sa harap, para sa mga kapatid ni Tio Noki. Taong 2024 na kasi yon, at uso na ang cellphone. Uso na rin ang vlog at marami nang may gustong kunan ng litrato o video ang mga ginagawa ko. Pero syempre limitado pa rin yon, bilang respeto rin sa mga gabay ko. Hindi kasi maiiwasan na may magagalit at mapaparusahan. Kaya pinagbibigyan ko sila. Basta sa oras ng simula, wala nang kukuha ng litrato o video. Dahil minsan ang may nabasag na cellphone nung may nag-video ng isa sa mga aktibidad ko. Ayos na yung mga kamangyan, Buboy. Ano, magsisimula na ba tayo? 6:00 na ba? Oo, 6:00 na. O sige, magsisimula na tayo. Yung mga kapatid ni Tio Noki, upo na muna kayo. 6 po kayo. Siya po yung 7. Pagitnaan nyo na lang po siya. Ayan, ganyan po. Salamat po At yung mga cellphone, pakibaba muna kung ayaw nyo masira yung mga yan. Dahil magsisimula na ako. Inabot na sa akin ang sinindihang kamangyan sa lagayan. Katulad yon ng ginagamit ng pari sa simbahan. Nagsimula na ako sumigaw habang umiikot. Tahimik ang lahat sa paligid.
At pagkatapos ng 7 ikot sa alayan, napansin kong unti-unti nang inaantok ang mga babaylan ko. Sige, sanib at magpakasaya. Tuloy lang yung tugtog. Sanib ang mga gustong sumanib. Napuno ng ingay ang paligid namin noon. May gitara at tambol. Merong mga kumakanta na mga pinsan ko rin ang karamihan. At ang mga tugtugin namin ginagamit noon, mga tugtugin pang minamana lang simula pa nung mga unang panahon. Yun ang mga tugtuging gustong-gusto ng mga gabay. Nang masaniban na ng mga gabay sila Masal, nagsimula na silang sumayaw paikot sa alayan. Sumabay ako sa kanila. Nung una ako pa yon, pero nang makaramdam ako ng pagkahilo, doon ay hindi ko na alam ang ginagawa ko. Nagising akong pagod at pakiramdam ko'y busog ako. Dahil ang sumanib sa akin, kumain pala ng alay. Ilang beses akong nahimatay, ilang beses rin akong nagising, hanggang sa nakaramdam ako ng pananakit sa lalamunan at matinding pagod sa katawan. Wow, anong nangyari? Bakit hindi pa rin tumatayo itong pinili nyo? Kulang pa ba? Sino magiging gabay ni Noki? Salib na! Hindi pa rin sabat yung 2 ikot? O sige, gawin natin 3. Wala kasi talaga akong ideya noon kung sino ang gabay niya. Mahina si Tio Noki nung panahong yon at iniikutan lang siya ng mga babaylan para bigyan ng haplas sa katawan. Lalo na sa ulo niya para lang magamot siya. Pero talagang pinahirapan ako dahil mukhang may nangyayari na kapag hindi siya napatawad ng mga nilalang sa bundok ng pari-pari. Hindi sasanib sa kanya ang gabay niya. Kaya ginawa namin ang 3 ulit. Sa totoo lang yung isa sa mga babaylan ko, meron pang sanggol na umiiyak. Pero hindi ito napapansin ng ina dahil nga sinasaniban. Nang bumalik nun sa huwisyo ang babae, nilapitan nito ang anak niya at hinele muna. Ang masakla pa dahil habang hawak ng babaylan ng anak niya, bigla itong sinaniban. Naku, yung bata, Diyos ko! Ano ba naman yung naalog yung bata? Diyos ko naman yung bata, Buboy! Ikaw na ba yung Buboy? Naku naman yung bata muna, baka kung mapano yun! Sinasaniban yung nanay niya! Ayan ako! Naku yung tatay, hindi niya makuha yung anak niya! Ay, naku naman! Bakit naman sinaniban pa? Ay, may bitbit na bata! Diyos mio naman, pasaway ka talagang gabay ka! Pero napansin ko noon na parang iniingatan din naman ng gabay ang bata. Bata pa kasi talaga yon kaya buong akala nito, nanay niya ang sumasayaw sa kanya. Tawa pa nga ng tawa yung bata. Naku naman, gabay. Hoy, hindi mo anak yan. Ibalik mo muna sa tatay niya. Akin na. At ikaw naman bulinggit ka. Masaya-saya mo ba? Akala mo nanay mo talaga yan? Napakamot na lang talaga ako sa ulo noon. Dahil kahit anong alog ng katawan ng nanay niya, tawa pa rin talaga ng tawa yung bata. Ginawa ko na lang ang lahat para makuha ito at binigay sa tatay niya. Agad namang pumuslit ang ama ng bata palayo sa ginagawa namin para hindi na malapitan ng asawa niyang bigla-bigla na lang sinasaniban. Para naman sa akin, hindi naman masama yon dahil nga iningatan naman ng gabay ang bata. Ang inalala ko lang kapag lumabas ang gabay na yon at pinalitan ng iba ang katawan ng babae. Baka mapahamak pa yung bata. Tuloy pa rin ang basbas kahit may mga nangyayari ng ganon. At sa totoo lang, umabot kami sa 5 ikot at hindi pa rin tumatayo si Tio Noki. Anong nangyayari? Naubos na ako. Ba't hindi pa rin sumasanib? Gabay na manggagaling kay Tio Rohel. Ayaw mo ba kay Noki? Tinanggap niya ang tungkulin pero ayaw mo pa rin? Tio Rohel, baka naman pwedeng humingi ng tulong oh. Wow, anong gagawin ko? 2 na lang natitira kong tsansa. Tulungan mo naman ako. Kapag natapos ko kasi ang 7 ulit at wala pa rin nangyayari kay Tio Noki, ibig sabihin talo kami. Talo ako at hindi ko siya maililigtas. Ganon katindi ang galit ng mga hindi nakikita sa bundok na yon. At hindi rin biro ang nangyari pagkatapos. Nakita ko na ang bundok at malawak talaga ang pinsala noon. Naku naman, baka kulang ka lang sa pagtanggap, Tio Noki. Kailangan mo magtiwala para naman masaniban ka na. Yun na lang ang pag-asa eh.
Oo nga naman, Tiyo. Paniwalaan mo na si Buboy na gagaling ka, oh. Maniwala ka na. Apo yan ni Uwawi, hindi pa ba epektibo yun? Oo nga naman, Chong. Baka kasi hanggang ngayon nagdududa ka pa rin eh. Oh, Masal, ikaw na ba yan? Oo, ako na to. Grabe, sobrang nakakapagod nga eh. Tingnan mo oh, basang-basa na ako ng pawis. Sobrang hirap talaga. Sakit nga nalalamunan ko eh. Tara, isagad na natin to. Asan na yung magkakatay ng baboy? Dito kay sa harap ko. Baka yan na lang yung hinihintay nila. Pinausukan ko ng kamangyan ang 7 taong magtutulong-tulong sa pagkatay ng baboy. Madilim na nun ang paligid at ang ilaw lang sa lugar namin ang may kandila. Saka ko lang napagtanto na namatay pala ang isa dahil naapakan ko. At hindi naman ako nakaramdam ng sakit sa paa. Sa ika-6 na beses na pagsasagawa ay wala pa rin talaga. 9:00 na yun ng gabi, pero parang walang talab kay Tiyo ang ginagawa ko. Doon ako naging emosyonal. Nagpupunas na ako ng pawis noon kaliwat kanan at nagmamakaawa sa mga gabay. Nabigyan na ako ng senyales kung ano ba talaga. Akalain mong namamaos na talaga ako noon. Masakit na sa lalamunan ang paulit-ulit na pagsigaw, pakikiusap at paghingi ng tulong. Hanggang sa naisipan ko na lang napalitan siya ng damit. Pinasuot ko yung sayang puti sa kanya at hinintay ang kinatay na baboy. Buo ito na niluto lang at walang kahit anong pampalasa at inilagay ito sa alayan. Tara, gawin natin ulit. Oh, mga kaibigan nilang na taga-pari-pari. Ito na itim na baboy na para sa inyo. Bilang paghingi ng tawad sa kasalanan na gawa ni Noki Alberto at sa mga gabay ng mga anito. Wow! Magtulong-tulong po tayo. Tapusin na natin to. Sige mga misikero, simulan na yung tugtog. Sa paulit-ulit namin ginawa, dahil nakasayang puti na si Tiyo Noki at nandyan na rin ang baboy, bigla siyang natumba. Sigawan ang mga tao, hindi dahil kinabahan sila kundi dahil natuwa sila. Ibig sabihin may sumanib na sa kanya at nang bumangon siya ay mas lalong nagbunyi ang lahat. Tinatanggap ko ang katawan na ito bilang aking daan upang ipagpatuloy ang aking tungkulin. Ayun naman pala eh. Bakit ang tagal mo dumating? Pinahirapan niyo ba ako? Ayaw niyo ba na isa't isa ha? Ang tagal niya kasing tumugon eh. Ano magagawa ko doon? Nagpalakpakan ang lahat nang marinig nila ang sinabi ko. Naiintindihan kasi ng mga gabay ang wika natin. Sa totoo lang, parang barkada ko nga lang sila kapag kinakausap. Sino mag-aakalang si Tiyo Noki na pinakamatindi ang pagdududa ang magiging bagong kasapi. Pero nagtagumpay kami. Gumaling siya at isa na rin siyang babaylan. Kung hindi mo kabisado ang patakaran ng mga gabay, iisipin mo talagang namimilit sila. Hindi totoo yon. Ang tanging bayad nila ay tiwala. Kapag tumanggi ka, kadalas ay nagkakasakit ka pa dahil wala kang nilapitan. Kaya ang tagumpay ko'y nakasalalay sa gabay at sa pananalig ng pasyente. Hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang bisa ng tubig sa balon ko at patuloy akong tumutulong. Marami pa akong karanasan bilang babaylan pero baka humaba na masyado ito. Kaya dito ko natatapusin, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento. Kabado man po ako sa interview pero nagpapasalamat ako sa atensyon ninyo. Naway pagpalain pa ang inyong channel. Ako po muli ito, si Buboy ng Sara Iloilo. Lubos na gumagalang.